Vice ganda, abay naglabas or inilahad ang tunay na pinagdadaanan nila kasama si Ayon Perez. Ano nga ba ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil ito pong si Miss Vice Ganda ay talaga namang naglabas ng kanyang saloobin patungkol dito sa isyong ito dahil siya po ay na-interview na talagang meron pala talaga silang pinagdadaanan ni Ayon. Panoorin natin ito. Dahil sa ginawa namin na para sa amin hanggang ngayon wala kaming nakikitang mali sa ginawa namin na parang tapos nagmukha kaming kriminal. Tapos nagkaroon kami ng criminal case because of that. So naging anong mali sa pagmamahalan natin, 'di ba? Anong mali so ang dami tapos syempre yung epekto ng pandemya hindi naman mabilis nawawala yung prangkisa so nangarag kami. Syempre bago din siya sa showbiz, hindi siya sanay na yung kinakalkalang buhay niya binabasa. So malaking nagbago sa buhay niya. Bumoost Kamakailan lang ay binahagi ni na Vice Ganda at Ayon Perez na sila ay regular na nagpapakonsulta sa psychiatrist bilang tugon sa matinding emosyonal na epekto ng 12 araw ng suspension ng programa nilang It's Showtime noong October 2023. Dahil sa controversial na cake moment, ayon kay Vice, sa cases after R ni Carmina Constantino, ang suspensyon na inaakala nila ay paglabag sa kanilang karapatang gumawa ng palabas ay nagdulot ng pakiramdam ng pagiging kriminal. Dagdag pa niya, tinatanong pa rin nila hanggang ngayon anong mali sa pagmamahala natin. Sa isang therapy session, ibinahagi ng psychiatrist ni Vice ang isang saglit na nakapagpaluha sa kanila. Napakasidhi ng dasal ni Ayon para sa kaligtasan at kapakanan ni Vice. Walang para sa sarili si Ayon, ngunit hindi lang pagmamahal ang dala ni Ayon sa therapy. Bit-bit niya rin ang matinding pagkakasala or guilt dahil sa nararanasang backlash at suspension. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, pinatunayan ng therapy na hindi panghihina kundi suporta rito ang dala. Nagpatibay ito sa kanilang relasyon. Ipinakita kung gaano kapino ang pagmamahala ni na Ayon at Vice at muling pinanumbalik ang kanilang lakas para sa pagharap sa mga hamon. So dahil dito ay makikita natin dito yung tinatawag na yung kahalagahan ng konteksto ng kanilang pagmamahalan o YOLO, mental health advocacy sa isang lipunang maraming nag-uurirat na pag-isipan. Ang bukas na pag-amin ng sikat na artista na nagpakonsulta sa psychiatrist ay malaking hakbang sa pagsisiwalat na normal ang ganitong hakbang lalo na sa gitna ng emotional trauma. So ipinagtakhan ng maraming mga netizen ang matinding pag-amin nga nitong si Vice na talagang dalawa po sila nitong si Ayon Perez na dumadaan po sa emotional stress dahil po sa mga naganap sa kanila or emotional trauma. So ito rin po ay isang paglaban sa stigma ng LGBTQIA+. Nang tanungin kung bakit tila napakalakas ng backlash sa pagpapakita ng simpleng pagmamahalan sa harap ng publiko, nabuo ang tanong, itataguyod ba ang karapatan ng LGBTQIA+ na magmahal ng lantad? Proteksyon ng karapatang pampalabas. Nagbigay ng pansin ang usapin ng sining at censorship at ang limitadong kalayaan ng mga artista na ipakita ang pagmamalasakit sa telebisyon. Meron din tinatawag na media accountability. Ang MTRCB decision laban sa cake moment ay muling nagbigay diin sa balanse ng responsibilidad ng media sa pagprotekta ng moralidad versus karapatang ipahayag ang sarili. Hugi sa relasyon, ipinakita ang kwento ni Vice at Ayon ang malalim na emosyonal at pagtitiwala sa kabila ng Amazonian trials, pinili nilang magkasama sa therapy. So sa entablado kasi ng showbiz, pagtakbo sa liwanag at bilis ng kamera, hindi madali ang harapin ang emotional na atake, lalo pag uugnay ang kanilang pagkilos sa isang krimen.
Ang kanilang pagpapakonsulta sa psychiatrist ay hindi senyales ng kahinaan kundi katapangan at kabayanihan ng pagharap sa personal na sugat. Ipinapakita nila sa publiko na kahit ang pinakasikat ay nangangailangan ng tulong para maging buo ulit. Mahusay sa hakbang sa mental health advocacy, hindi ito eksklusibo sa pribadong mundo, kundi halimbawa sa mga nakakarinig ng kanilang kwento. Mapapakinabangan ito ng marami, lalo na sa Pilipinas na kailangan pa rin ng bukas na usapan tungkol sa emotion, depression, anxiety at pagkabahala. Ang pagsaping stigma laban sa LGBTQIA+ ay mas lumalambot sa kanilang sigaw. Anong mali sa pagmamahala namin? Sabi ni Vice Ganda. Hindi lang isang takbo ito ng kampanya, ito'y pang-araw-araw nilang pinapatunayan sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan, ano? At ang pag-amin ng damdamin ni Ayon ng guilt dahil sa nangyari ay tanda ng tao ring nagmamahal ng buong puso at nag-aalala. Sa gera nga ng censorship, nanindigan silang hindi dapat mapigilan ang pagiging totoo. Kahit pa manapi ang nililihim ng regulasyon, mataas ang panganib na mawala ang espasyo ng mga kwento gaya nito kung hindi palalakasin ng proteksyon ng malayang pagpapahayag. Huli na ang pinakamagandang mensahe, relasyon, pangangalaga at pag-aalaga. Hindi perpektong emosyon ang minsan nagdadala sa atin sa therapy, ngunit sina Ayon ay nagpapakita ng magandang ehemplo, hindi nahihiya sa tulong, ginagawang daan ng pinagdadaanan para mas maging matatag, mas magkasing loob kung pwede sila, bakit hindi tayo? So, yun yung mga tanong, no? Kaya talagang sa pagbubukas nga ng kwentong ito, natunaw ng ilan sa mga yelo ng stigma at naroon ang pag-asa na makakabangon tayo, makakapagpabago at mas matututong magmahal ng walang takot. Ngunit sa punto ng ito, pag-iisipin natin ano kayang ginagawa natin para alagaan ang ating mental health ng sarili at mahal mo sa buhay. May magagawa ba tayong tumanggap ng tulong, magpakonsulta at ibahagi ang tunay nating nararamdaman? Ang kwento ni Vice at Ayon ay paalala ng emotional na tapang ay hindi pambihira. Ito ay isang karapatan. At dahil dito, ito po ay nagbukas sa publiko na nakikita lang natin sila sa camera that they are really happy, they are smiling, nagpapatawa si Vice Ganda dito po sa It's Showtime. Pero ito pala yung pinakamalalim na pinagdadaanan nila. Sa kanyang interview nga dito po sa isang anchor sa radyo, television, ay talagang naging emosyonal itong si Vice Ganda dahil hanggang sa ngayon nag-iisip pa rin siya ano ba talaga ang mali, no? At the same time, ay talagang ramdam niya kung gaano kasakit para kay Ayon Perez ang kanilang mga pinagdadaanan. Kasi ang relasyon na meron po si Vice at si Ayon Perez ay isa sa mga masasabi nating pambihirang relasyon na talagang nagbubukas, no, ng kalayaan sa lahat. At the same time is parang ito po ay ito ay hindi tanggap ng maraming mga o ng publiko, no? So kaya nga po talaga hanggang sa ngayon ay pinag-iisipan ang patungkol po sa sa pagpapakasal ng kapwa lalaki at kapwa babae. So grabe po yung pagmamahal ni Ayon dito kay Miss Vice Ganda, kay Vice Ganda, dahil ang laman ng kanyang dasal ay puro para kay Vice Ganda na isang bagay kung bakit po talagang naiyak at talagang naging emotional si Vice. So kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!